Kung magpapatuloy ka sa ganito, mamamatay ka. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan ng pera ng pamilya ko. Ito ang huling narinig ko bago ako bumagsak sa sahig ng kusina ng isang restaurant sa Pilipinas. Sa mga sandaling iyon, wala akong kamalay-malay na may kambal sa aking sinapupunan. Inakala kong magkakaroon ako ng masayang buhay, ngunit ang kahirapang tila walang katapusan, ang kawalan ng pag-asa dahil sa hindi pagkaintindi ng wika, at ang 12 oras sa pagtayo sa harap ng madulas at mamantikang lababo araw-araw ay nag-iwan sa aking mga kamay na namumula, namamaga at nasusugatan. At nang sa wakas ay bumigay ang aking katawan at bumagsak ako sa malamig na sahig ng kusina, ang balitang sinabi sa akin ng doktor ang lubusang nagpabago sa lahat. Halina't pakinggan natin ang kwentong iyon. Ang aking bayan, ang Tashkent, ay isang magandang lungsod na sagana sa matatamis na ubas tuwing tag-araw at napapaligiran ng kabundukan ng Tian Shan tuwing taglamig. Doon, ako ay isang kinikilalang biolinista na may magandang hinaharap. Maagang pumanaw ang aking ama at ang aking ina ay nagbenta ng mga pinatuyong prutas sa palengke araw at gabi para lamang mapag-aral ako sa isang paaralan ng musika. Ang dulo ng aking mga daliri ay palaging may kalyo at ang aking baba ay may marka mula sa pagpapatong ng biolin. Sa tuwing ako'y tumatayo sa entablado sa ilalim ng mga ilaw, nararamdaman kong ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang resonansyang nagmumula sa mga kwerdas. Dumadaloy mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa puso ang panginginig na iyon, ang nagparamdam sa akin na ako'y tunay na nabubuhay. Ngunit ang katotohanan ng kahirapan ay mas matalas at mas malamig kaysa sa aking musika. Lumalala ang sakit ng aking ina, at ang matrikula ng aking nakababatang kapatid ay naging isang mabigat na pasanin. Kinailangan kong bitawan ng biolin na naging karugtong na ng aking buhay. Ang instrumentong iyon, na may pino at magandang kalidad ng kahoy at malalim na tunog, ay ibinenta ko sa isang tindahan ng mga segunda manong instrumento. Noong araw na isinuko ko ang biolin, naramdaman ko na parang pinunit ang aking kaluluwa. Nang iabot sa akin ng may-ari ng tindahan ang lukot-lukot na salapi, hinawakan ko ang maninipis na papel ngunit wala akong maramdamang bigat. Habang pauwi, naupo ako sa gilid ng daan at umiyak ng walang tunog. Ang katotohanang hindi ko na muling mararamdaman ang panginginig na iyon ay tuluyang dumurog sa akin. Sa pinakamadilim na yugtong iyon ng aking buhay, nakilala ko si Jose Reyes, isang Pilipinong nagtatrabaho sa isang construction site sa Uzbekistan. Si Jose ay isang lalaking magaspang ang anyo, ngunit may mabuting puso. Kahit na puno ng alikabok ang kanyang damit pantrabaho, ibinabahagi pa rin niya ang kanyang tinapay sa mga pusang kalye. Nang makita ko ang kanyang mainit na mga mata, ang aking puso ay hindi maipaliwanag na naakit sa kanya. Hindi kami gaanong nagkakaintindihan sa salita, ngunit ang tamis ng 3 wanakape mula sa Pilipinas na inabot niya sa akin at ang kanyang mga pagbati sa aking wika na may halong pagsisikap ay nagbigay sa akin ng malaking kapanatagan. Nang malaman ni Jose na nag-aral ako ng musika, lagi niyang marahang hinahawakan ang aking mga kamay at nagsasabi ng paumanhid, "Pasensya na, hinayaan kong maghirap ang ganito kagandang mga kamay." Ang kanyang tapat na mga mata at magiliw na salita ang sa huli nagtulak sa akin na iwan ang lahat at sumakay sa eroplanong patungong Pilipinas. Nag-alala ang aking pamilya sa pagpunta ko sa isang bansang banyaga, ngunit nagtiwala ako sa katapatan ni Jose at ginawa ang desisyong ito. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, nabigla ko sa laki nito at sa bilis ng galaw ng mga tao. Ang mga kumikislap na electronic signboards, ang mga escalator na walang tigil sa pag-andar, at ang tanawin ng bawat isa na nagmamadali ay nagparamdam sa akin na nakarating ako sa ibang mundo. Ang bahay ni Jose ay nasa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang mga bahay sa Pilipinas kumpara sa mga bahay sa Uzbekistan ay mas malinis at mas moderno sa paraang hindi ko mailarawan. Isang pindot lang sa gripo ay may mainit ng tubig. Ngunit sa kabila ng kaginhawaang ito, ang puso ko ay laging hindi mapakali. Ang Tagalog ay napakahirap at hindi rin ako magaling mag-Ingles. Kapag si Jose ay nasa trabaho, ang tanging kasama ko sa bahay ay ang ugong ng refrigerator. Sa tuwing nalulungkot ako, naaalala ko ang aking ina, ang aking kapatid, at ang biolin na aking ipinagbili. Isang araw, nilagnat ako dahil hindi ako sanay sa maalinsangang panahon ng Pilipinas. Ang biyenan ko, si Nanay Elena, ay pumasok sa aking silid upang alagaan ako. Malayong malayo siya,
sa mga masusungit na biyenan na napapanood ko sa mga teleserye. Ginamit niya ang kanyang magaspang na kamay upang damhin ang temperatura sa aking noo at pagkatapos ay nagpunta sa kusina at nagdala ng isang mangkok ng mainit na tinolang manok. Ang mabangong amoy nito ay gumising sa aking pang-amoy. Sabi ni nanay kahit wala akong gana kailangan kong kumain at siya mismo ang sumubo sa akin ng mainit na kanin at masarap na sabaw. Habang dumadaloy ito sa aking lalamunan, ang aking nanlalamig na puso ay tila natunaw. Nakatingin sa mga kulubot at peka sa likod ng kanyang mga kamay, naaalala ko ang aking sariling ina sa aking bayan. Makalipas ang ilang araw, isinama ako ni Jose sa palengke. Ito ay isang lugar na puno ng buhay, ibang-iba sa malinis na mga supermarket. Ang mga sariwang isda sa mga pulang plastik na batya at ang mga gulay na nakatambak na parang bundok lahat ay bago at kamangha-mangha sa akin. Nang dumaan kami sa isang tindahan ng prutas, tinitigan ako ng tindera pagkatapos ay kumuha ng isang hinog na mangga at isinubo sa akin. Siguradong mahirap ang buhay galing sa ibang bansa, ano? Ang ganda mo, inang. Habang sinasabi niya iyon, naglagay pa siya ng ilang piraso ng prutas sa isang itim na plastic bag para sa akin. Ang pagkawain ng tindera at pagtangging tanggapin ang bayad ang unang nagpakilala sa akin sa natatanging pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Dito, mas mahalaga ang ugnayan ng tao kaysa sa presyo. Naluha ang aking mga mata. Ngunit sa likod ng kaligayahan, laging may anino. Si Jose ay nag-overtime araw-araw para sa akin. Si Nanay Elena ay pumasok din bilang katulong sa isang karinderya para suportahan kami. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga sakripisyo, nakakaramdam ako ng pagkakasala dahil hindi ako makatulong. Lalo na kapag tumutugtog ang isang violin mula sa lumang radyo sa sala, hindi ko maiwasang igalaw ang aking mga daliri sa hangin. Ang tensyon sa pagdiin sa mga kwerdas, ang resonansya na nagpapayanig sa aking dibdib, sobra ko nang namimiss ang lahat ng iyon. Ngunit ngayon, bawat piso sa bahay ay mahalaga. Hindi ko masabi kay Jose na bumili ng violin na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Nagpasya akong tumulong na lang sa mga gawaing bahay at ibaon nang malalim sa aking puso ang aking mga pangarap. Isang hapon, habang naglilinis, natagpuan ko sa sulok ng drawer ni Jose ang isang naninilaw na larawan. Ito ay larawan ng violin na may luhang ipinagbili ko sa Uzbekistan. Sa likod ng larawan nakasulat sa hindi pamilyar na sulat kamay, "Babalikan kita." Pinanood pala ako ni Jose mula sa malayo. Noong ibinenta ko ang instrumento, nakita niya ang aking mga luha. Mula nang dumating siya pabalik sa Pilipinas, buwan-buwan siyang nag-iipon upang matulungan akong makuha muli ang aking pangarap. Yakap-yakap ko ang larawan at umiyak ako nang matagal. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng aking bagong pamilya. Nakumbinsi ko ang aking sarili na ang banyagang lupang ito ay maaaring maging tunay kong tahanan. Ngunit ang katotohanan ay nanatiling malupit. Ang kalagayang pampinansyal ng pamilya ni Jose ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang pabrikang pinagtatrabahuhan ni Jose ay nagsimulang maantala sa pagpapasahod dahil sa humihinang ekonomiya. Bagamat sinisikap ni Nanay Elena na huwag ipakita sa akin, alam kong gabi-gabi siyang napapabuntong hininga habang tinitingnan ang mga bayarin. Naramdaman kong hindi ko na maaaring hayaang masayang ang aking talento. Nagsimula akong maghanap ng trabaho sa mga community center o maliliit na paaralan ng musika, ngunit ang aking hirap sa pagsasalita ng Tagalog ay laging nagiging hadlang. Sa salamin, hindi na ako ang maningning na violinista sa entablado, kundi isang hamak na may bahay na nakasuot ng apron. Isang gabi, may inilabas si Nanay Elena mula sa kanyang bayong. Ito ay isang luma at kupas na kahon ng violin. Hindi ko alam kung saan niya ito nahanap. Puno ito ng alikabok, ngunit tiyak na isang violin. Nahihiyang ngumiti si nanay at nagsabi, "May segunda manong tindahan sa eskinita ng palengke. Naalala kita, anak, kaya binili ko na. Hindi ito mahal, pero sana kahit paano, mapanatag nito ang loob mo." Ginamit ko ang aking nanginginig na mga kamay upang buksan ang kahon. Ito ay isang murang instrumento na hindi man lang maayos ang tono, ngunit nang dumampi ang aking mga daliri sa mga kwerdas, nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Nang hilahin ko ang arko, isang magaslaw na tunog ang lumabas, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamagandang unang nota sa aking buhay. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, pumunta ako sa balkonahe at nagsimulang tumugtog ng mahina. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Ang tunog ng aking violin ay tahimik na dumaloy sa gitna ng mga liwanag na iyon.
Kahit na isang maliit at lumang biolin lang ang hawak ko ngayon, naniniwala akong balang araw, ang tunog na ito ay magiging lunas sa kalungkutan ng aming pamilya at magdadala ng himala. Ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko nabibitawan ang arkong ito. Para kay Jose at kay nanay na naniniwala sa akin, kailangan kong muling pagningasin ang aking musika dito. Ngunit hindi ko alam na mas malalaking pagsubok at pagbabago ang naghihintay sa akin. Ang lumang biolin na binili ni Nanay Elena para sa akin ay naging aking munting tanglaw, ngunit hindi nito kayang baguhin ang malamig na katotohanang nasa harapan ko. Naantala ang sahod ni Jose dahil sa sitwasyon sa pabrika. Ang mga balita mula sa Uzbekistan ay lalo pang nagpabigat sa aking puso. Nabalitaan kong ang matrikula ng aking kapatid at ang mga gamot ng aking ina ay hindi na nababayaran. Maaaring mapaalis na sila ng may-ari sa kanilang tinitirhan. Nang marinig ko ang balitang ito, hindi ko na kayang tumugtog ng may kapayapaan sa balkonahe. Maingat kong inilagay ang aking mahal na instrumento sa kahon nito at itinulak sa isang sulok. Napagtanto ko na ang mga kalyo sa aking mga daliri ay kailangang magbago mula sa marka ng musika tungo sa medalya ng kaligtasan. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa isang malaking Filipino buffet restaurant sa aming komunidad. Kahit nahirap pa rin ako sa Tagalog, sa harap ng may-ari ay isinuot ko ang guwantes na goma at gumawa ng kilos na naghuhugas ng pinggan gamit ang aking mga mata upang ipahayag na handa akong gawin ang anumang trabaho. Ang trabaho sa restaurant ay mas mahirap ng doble kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kong pumasok ng alas 6 ng umaga, magsimula sa paghuhugas ng bigas. Pagkatapos mailagay ang bigas sa malalaking kaldero, susunod na ang pakikipaglaban sa daan-daang maruruming pinggan. Ang mga tirang pagkain at mamantikang mga kawali na iniwan ng daan-daang customer. Habang kinukuskus ko ang mga ito ng buong lakas gamit ang espongha, ang aking dating maselang mga daliri ay mabilis na namula at nagkasugat. Ang mga kasukasuan na dating humahaplos sa arko ng biolin ay namaga at kumikirot. Ang mga pampalasa ay pumasok sa ilalim ng aking mga kuko at hindi na matanggal. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. 12 oras akong nakatayo sa trabaho araw-araw. Ang kakarampot na sahod na nakukuha ko ay unti-unti kong iniipon upang ipadala sa Uzbekistan. Ang kapanatagan na nararamdaman ko sa tuwing nakakapagpadala ako ang tanging lakas na nagpapatuloy sa akin. Pag-uwi ni Jose mula sa trabaho, nakikita niya ang aking mga kamay at nasasaktan siya para sa akin. Hinahawakan niya ang aking mga kamay gamit ang kanyang magaspang na palad at tinatanong kung bakit kailangan kong maghirap ng ganito. Sinisisi ang sarili sa pagiging inutil at pagpayag na magdusa ang kanyang asawa sa kusina ng restaurant. Nakatingin sa namumulang mga mata ni Jose, ngumingiti na lang ako. Iniisip ko na ang PHP 20,000 o 30,000 sa Uzbekistan ay sapat na para pakainin ang buong pamilya sa loob ng isang buwan. Ang sakit sa aking katawan ay hindi na mahalaga. Ito ang sinasabi ko sa aking sarili. Gabi-gabi pinapahiran din ni Nanay Elena ng gamot ang aking mga kamay, sinasabing, "Anak, masisira ang katawan mo sa ginagawa mo. Pakiusap, magpahinga ka na." Ngunit sa katigasan ng aking ulo, pagsapit ng madaling araw kinabukasan, suot ko na muli ang aking apron. Mula isang araw nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Ang matapang na amoy ng sabaw ng manok at ang mamantikang amoy ng piniritong karne sa kusina ng restaurant ay naiiba sa karaniwan. Tila mga karayom na tumutusok sa aking ilong na nagdudulot ng pagkahilo. Noong una, inakala kong dahil lang ito sa matagal na pagtatrabaho sa isang masikip at hindi mahusay na bentilasyon na kusina. Sa tuwing nasusuka ako, umiinom ako ng malamig na tubig para piliting pigilan ito. Inakala kong hindi pa sanay ang aking katawan sa pagkain sa Pilipinas o marahil ay dahil sa sobrang pagod. Bumili ako ng gamot sa tiyan at pampatanggal ng sakit sa botika at nilunok ang mga ito bago muling isuot ang aking guwantes na goma. Ang oras ng tanghalian sa restaurant ay parang isang larangan ng digmaan. Habang inaabot ang isang tray na mga walang laman na mangkok at yumuyo ko para punasan ang natapong pagkain sa sahig. Umiikot ang aking paningin. Ang mga ilaw sa kisame ay tila sumisigaw na parang matinis na nota ng biolin. Ang mapait na panlasa ay patuloy na namumuo sa aking bibig at ang buo kong katawan ay kinikilabutan. Tinanong ako ng mga kasamahan ko kung bakit sobrang putla ko at sinabihang magpahinga, ngunit sa aking hirap sa Tagalog, sumagot ako, "Okay lang po, sandali na lang." Nagtiis ako. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong tapusin ang araw ng trabaho para maipadala ang bayad sa matrikula ng kapatid ko. Pauwi,
Ang daan na karaniwang 10 minuto lang lakarin ay parang napakalayo. Ang aking mga binti ay parang may nakataling sako sa bigat. Ang aking paghinga ay hirap at halos hindi ako makahinga. Nakatingin sa mga hindi kilalang bulaklak sa gilid ng daan, naaalala ko ang mga halaman sa aming hardin, ngunit ang aking paningin ay unti-unting lumalabo. Pagpasok ko sa bahay, naghihintay na ang masarap na hapunan na inihanda ni Nanay Elena. Ngunit nang buksan ko ang takip ng rice cooker, ang mabangong amoy ng kanin na dati gusto ko ay naging kasuklam-suklam sa akin. Tinakpan ko ang aking bibig at tumakbo sa banyo, nagsusuka kahit wala namang laman ang tiyan ko. Niyakap ko ang inidoro habang hirap na humihinga. Nagbago ang ekspresyon ni Nanay, hinahaplos ang aking likod. Diyos ko, anong nangyari sa mukha mo? Pumunta na tayo sa ospital, baka kung anong mangyari sa'yo. Ang boses ni Nanay ay parang isang malayong alingawngaw. Sinubukan kong imulat at ipikit ang aking mga mata para manatiling gising. Ayokong maging pabigat sa aking pamilya na nag-aalala para sa akin. Ang kaisipang ito ay nanaig sa lahat. Pilit akong ngumiti at inabot ang kamay ni Nanay. Nay, okay lang po ako. Marami lang pong tao kanina. Medyo napagod lang. Matutulog lang ako, gagaling din ako. Pumasok ako sa kwarto na paika-ika at itinago ang sarili sa ilalim ng kumot. Ang buo kong katawan ay masakit na parang binugbog at ang aking tiyan ay patuloy na kumakalam. Ngunit inakala kong simula lang ito ng isang matinding sipon. Kinabukasan ng madaling araw, nang tumunog ang aking alarm clock, sinubukan kong bumangon ngunit sobrang sakit ng ulo ko. Ang mga mueble sa silid ay tila sumasayaw at ang sahig ay parang alon. Kumapit ako sa dingding at pilit na naglakad papunta sa banyo. Nang buksan ko ang malamig na tubig at maghilamos, ang pakiramdam ng malamig na patak sa dulo ng aking mga daliri ay parang matalas na panginginig ng isang violin na nagpapasakit sa aking utak. Ang babae sa salamin ay hindi na ang Jora na kilala ko. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang mga labi ay maputla. Kahit na ganoon, ang tanging nasa isip ko ay ang pag-aalala na magagalit ang amo ko kung hindi ako papasok sa restaurant at ang takot na baka hindi sapat ang perang maipapadala ko ngayong buwan. Kumuha ako ng 2 tableta ng pain reliever mula sa mesa at nginuya ang mga ito ng walang tubig. Ang mapait na lasa ng gamot ay tila bahagyang nagpagising sa aking diwa. Parang isang magnanakaw, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Alam kong kung gising si Jose at si Nanay, hinding-hindi nila ako papayagang umalis, kaya't hindi na ako nag-iwan ng sulat at naglakad patungo sa trabaho. Ang lamig ng hangin sa madaling araw ay parang kutsilyong humihiwa sa aking pisngi, ngunit dahil sa lamig na iyon, bahagyang luminaw ang aking isip. Pagdating sa restaurant, isinuot ko muli ang aking apron at sinimulang hugasan ang tambak ng mga gulay. Sa paglipas ng oras, unti-unting namamanhid ang aking katawan. Ang aking mga kamay ay gumagalaw, ngunit hindi ko alam kung ito ba ay sa sarili kong kagustuhan o dahil sa paulit-ulit na kilos. Nagsimula na ang serbisyo para sa tanghalian at muling napuno ng init ang restaurant. Kahit nabukas ang malaking aircon, ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa akin na parang ulan hanggang sa mabasa ang aking apron, ngunit ang aking mga kamay ay hindi tumitigil. Bigla, ang ingay sa kusina ay nawala. Ang kalampagan ng mga gamit sa pagluluto, ang sigawan ng mga tao, ang ugong ng exhaust fan, lahat ay naglaho. Tanging ang tibok ng aking puso ang naririnig ko, dumadagundong sa aking mga tainga. Ang dating regular na tibok ay bumilis ng bumilis, at pagkatapos ay naging hindi regular. Ang tanawin sa harap ko ay biglang naging itim at puti. Isang malaking ipo-ipo ang tila lalamon sa akin. Sinubukan kong kumapit sa katabing mesa upang mapanatili ang aking balanse, ngunit ang aking mga kamay ay walang lakas. Ang mabigat na metal na tray ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit ang tunog na iyon ay hindi man lang umabot sa aking pandinig. Ang aking mga tuhod ay nanghina, ang sahig ay tila sumasalubong sa aking mukha. Ang mga sigawan ng aking mga kasamahan ay parang wika mula sa isang malayong bansa, mahina at hindi maintindihan. Dahan-dahan akong lumubog sa isang malaking kadiliman. Ang huling pumasok sa aking isipan ay ang malungkot na himig ng biolin na tinutugtog ko sa harap ng aming hardin sa aking bayan. Ang malamig na dampi ng metal sa aking pisngi ang unang bumalik sa aking kamalayan. Bago ko pa man imulat ang aking mga mata, hindi na ang mamantikang amoy ng kusina ang aking naaamoy, kundi ang matapang na amoy ng disinfektante at ang malamig na halimuyak ng mga hindi kilalang gamot. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata.
Ang nakakasilaw na puting ilaw mula sa fluorescent lamp ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking mga mata. Ang paningin ko ay malabo at paikot-ikot, ang mga tiles sa kisame ay nanginginig. Sa aking tainga, isang makina ang regular na tumutunog, sumasabay sa tibok ng aking puso. May nakakabit na transparent na tubo sa aking braso, at malamig na likido mula sa dextrose ang unti-unting dumadaloy sa aking mga ugat. Ang lamig na iyon ay tumatagos hanggang sa aking mga buto, ngunit kasabay nito, ang pakiramdam ng pagkauhaw ay dahan-dahang nawawala. Si Jose ay nasa tabi ko, mahigpit na hawak ang aking kamay. Ang kanyang magaspang na mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay pagod, tila ilang araw nang hindi natutulog, at ang kanyang balbas ay hindi na naahitan, nagpapakita ng kanyang pagod. Hindi nagtagal, isang doktor na nakaputing bata ang lumapit, hawak ang aking chart. Ang tunog ng kanyang sapato sa sahig ay tila napakalakas, nagiging sakit na tumatama sa aking eardrums. Tiningnan ng doktor ang aking mukha. Pagkatapos ay tumingin kina Jose at Nanay Elena na nasa tabi ko at nagsalita. Congratulations! Ang asawa ninyo ay 8 linggo ng buntis at malusog na kambal pa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa hangin, ang oras sa silid ng ospital ay tila huminto. Buntis? Akala ko'y dahil lang sa sobrang pagod kaya bumigay ang aking katawan. Hindi ko inasahan na meron akong mga bagong buhay sa loob ko, 2 pa na humihinga. Isang panginginig ang dumaloy sa aking buong katawan. Ngunit ang ekspresyon ng doktor ay agad na naging seryoso. Ang nutrisyon ng pasyente ay napakababa, malubhang pagkapagod at anemia. Muntik nang mapahamak pareho ang ina at ang mga sanggol. Mula ngayon, kailangan niya ng ganap na pahinga. Bawal na bawal magbuhat ng mabibigat na bagay. Pagkasabi noon, si Nanay Elena ay napaluhod sa sahig at nagsimulang humagulgol. Diyos ko, kasalanan ko ito. Hindi ko alam na buntis ang manugang ko at hinayaan ko pa siyang magtrabaho sa ganoong kahirap na restaurant. Anong mukha ang ihaharap ko sa mga ninuno? Sinuntok ni Nanay ang kanyang dibdib gamit ang magaspang na kamay, inilalabas ang kanyang hinagpis. Ibinagsak din ni Jose ang kanyang mukha sa aking kamay, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang tahimik na umiiyak. Jora, patawarin mo ako. Dapat mas nagsikap pa akong kumita ng pera, pero itinulak pa kita sa bingit ng kapahamakan. Ang mga luha ni Jose ay mainit na tumulos sa aking kamay. Ako naman ay napuno ng pinaghalong pagkakasala at pasasalamat, at ang aking lalamunan ay uminit. Ang mga ospital sa Pilipinas ay tunay na kamangha-mangha. Kahit na ako ay isang dayuhan, ipinaliwanag pa rin sa akin ng mga nurse ang tungkol sa mga benepisyo para sa mga buntis sa ilalim ng PhilHealth. Sinabi nila na tutulungan ako ng gobyerno sa mga gastos sa panganganak at medikal at sinabihan akong huwag mag-alala, tinatapik ang aking balikat. Ang ganitong uri ng mainit na pag-aalaga at sistematikong suporta na hindi ko man lang maiisip sa Uzbekistan ay sa wakas ay nagtanggal ng malaking bato sa aking dibdib. Pag-uwi ko mula sa ospital, ang kapaligiran sa bahay ay 180 degree na nagbago. Sa tuwing lalapit ako sa kusina, iwinawagayway ni Nanay ang kanyang kamay at itinutulak ako pabalik sa silid. Araw-araw siyang nagluluto ng mga masusustansyang pagkain tulad ng sinabawang isda at pata ng baboy. Ngunit ang walang ginagawa at nakahiga lang ay isa ring uri ng pagpapahirap para sa akin. Nag-aalala ako na baka hindi sapat ang perang ipinapadala ko sa aking pamilya. At higit sa lahat, ang malalim na pananabik sa musika ay muling umuusbong sa aking puso na hindi ako mapakali. Sa huli, lihim kong kinuha ang lumang biolin na nakatago sa sulok. Nang hawakan ko ito, ang pakiramdam sa dulo ng aking mga daliri ay muling nabuhay at ang buo kong katawan ay tila napuno ng sigla. Umupo ako sa isang silya at sa paraang hindi mapapagod ang aking katawan, dahan-dahan at marahan kong hinila ang arko. Isang araw, kinuna ni Jose ng video ang aking pagtugtog gamit ang kanyang cellphone at in-upload ito sa YouTube. Sa balkonahe ng isang simpleng bahay sa Pilipinas, isang buntis na dayuhang asawa ang tumutugtog ng tradisyonal na himig ng Uzbek at ng klasikong kantang Pilipino na Dahil sa Iyo, gamit ang isang lumang violin. Ang video na iyon ay nagdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Nung una, iilan lang ang nanood. Ngunit sa loob ng 1 o 2 araw, umabot ito sa libo-libo, pagkatapos ay 10,000. Ang comment section ay napuno ng mga mensahe tulad ng nararamdaman ko ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino, napakaganda ng iyong pagtugtog, at ingatan mo ang iyong sarili at ang mga sanggol.
Tila nabasa ng mga tao sa aking pagtugtog ang kalungkutan ng isang dayuhan at ang katatagan ng buhay na lumalaban dito. Noon, isang hindi kapanipaniwalang komento ang lumitaw sa ilalim ng aking video. Isang taong nagpakilalang isang kilalang konduktor ng Philippine Philharmonic Orchestra ang nagsabing nakaramdam siya ng isang pambihirang lalim ng damdamin sa aking pagtugtog. Maingat siyang nag-iwan ng contact information. Tinanong niya kung ito ay hindi lamang isang libangan at kung maaari akong tumugtog sa isang formal na entablado. Nanginginig ang mga kamay ko nang sabihin ko ito kay Jose. Inakbayan ako ni Jose at masayang sinabi, ito ay isang biyayang bigay ng Diyos. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng mabigat. Maaari mong protektahan ang ating pamilya gamit ang musikang pinakamamahal mo at maging isang ipinagmamalaking ina sa ating kambal. Nang maisip ko ito, napuno ng kagalakan ang aking dibdib. Makalipas ang ilang araw sa tulong ni Jose, binisita ko ang opisina ng isang malaking kumpanya ng produksyon sa Makati. Habang naglalakad kami sa gitna ng matataas na gusali, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Isang empleyadong nakasuot ng formal na damit ang masayang sumalubong sa akin at nag-abot ng isang kontrata. Ang nilalaman, napili ako bilang pangunahing manunugtog para sa isang art support program for multicultural families. Kasama rin dito ang sponsorship ng isang mas mahusay na instrumento kaysa sa mamahaling biolin na kinailangan kong ibenta sa Uzbekistan at iba pang pambihirang mga kondisyon. Sa sandaling isinulat ko ang aking pangalan sa kontrata, ang amoy ng tinta mula sa dulo ng panulat ay kasing bango ng aming ubasan sa aking bayan. Ang panimula sa tagumpay na lubusang nagpabago sa aking buhay ay sa wakas ay maningning na nagsimula. Matapos pumirma ng kontrata sa kumpanya ng produksyon, ang aking buhay ay nagsimulang dumaloy ng maayos at maganda, tulad ng himig ng isang biolin na nasa tamang tono. Inisponsoran ako ng kumpanya ng isang mamahaling biolin na mas malalim at mas mayaman ang tunog kaysa sa instrumentong kinailangan kong ibenta sa Uzbekistan. Noong unang araw na hawakan ko ang biolin na iyon, ilagay ito sa aking baba at hilahin ang arko, napagtanto ko na ang lahat ng paghihirap na aking pinagdaanan ay isang proseso para lamang makalikha ng isang notang ito. Nang mag-vibrate ang mga kwerdas at lumikha ng resonansya, at ang panginginig na iyon ay umabot sa aking dibdib, ang lahat ng naipon kong sama ng loob at luha ay tila nahugasan. Hindi na ako ang babaeng dayuhan na nakasuot ng guwantes na goma at nagkukuskos ng mga kawali sa gitna ng usok ng kusina. Ako ay muling isinilang bilang isang alagad ng sining na tumutugtog sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Sa harap ng libu-libong manonood, ipinapahayag ang ganda ng aking bayan at ang pag-asang natagpuan ko sa Pilipinas. Ang balita tungkol sa aking mga pagtatanghal ay hindi lamang kumalat sa Pilipinas, kundi umabot din sa aking bayang sinilangan sa Uzbekistan. Nang ang aking mga pagtatanghal sa malalaking entablado sa Pilipinas ay kumalat sa pamamagitan ng mga video, ang aking pamilya sa Tashkent ay lumuha sa tuwa. Ipinadala ko ang isang bahagi ng aking kinita sa kanila. Umiiyak na sinabi ng aking ina sa telepono na nailigtas sila mula sa panganib na mapaalis sa kanilang bahay at ngayon ay maaari na silang kumain ng masarap na tinapay kasama ang aking mga kapatid sa isang mainit na tahanan. Bagamat sinasabing hindi lahat ay tungkol sa pera, ang pagliligtas sa aking minamahal na pamilya mula sa kahirapan ay nagbigay sa akin ng mas malaking kasiyahan kaysa sa anumang tagumpay. Si Jose na nakatingin sa akin ay masaya na parang ito ay sarili niyang tagumpay. Ang kanyang mga mata na laging pagod dahil sa overtime ay mayroon na ngayong saya at ngiti. Sa paglipas ng panahon, ang aking tiyan ay lumaki ng husto na hindi ko na maitago. Ang pagtayo sa entablado habang nagdadalang tao ng kambal ay hindi madali. Bahagyang paggalaw lang ay hinihingal na ako at ang aking braso na may hawak na instrumento ay mabilis na nangangalay. Ngunit ang mga sanggol sa aking sinapupunan, sa tuwing nagsisimula akong tumugtog, ay tila sumasabay sa ritmo, malakas na sumisipa bilang pag-encourage sa akin. Si Nanay Elena, sa takot na baka mapagod ako, ay sumasama sa akin sa dressing room, naghahanda ng maligamgam na tubig at minamasahe ang aking mga paa. Sa tuwing minamasahe ng magaspang na mga daliri ni Nanay ang aking namamagang mga bukong-bukong, nararamdaman ko ang malalim na kapanatagan sa katotohanang hindi ako nag-iisa sa mundong ito. Nang malapit na ang aking kabuwanan, pansamantala kong itinigil ang lahat ng aking aktibidad at nag-focus sa paghahanda para sa pagdating ng mga bata. Ang sistema ng panganganak sa Pilipinas ay kahanga-hanga. Regular na sinusuri ng ospital ang aking kalagayan sa nutrisyon. Dahil sa iba't ibang benepisyo mula sa gobyerno,
Nakatanggap ako ng pinakamahusay na serbisyong medikal nang walang pinansyal na pasanin. Sa wakas, isang umaga ng tagsibol kung saan namumukadkad ang mga bulaklak, nagsimula ang paghilab ng aking tiyan. Sa puting pader at malamig na hangin ng delivery room, ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang dalhin ang bigat ng buhay. Si Jose ay nanatili sa aking tabi, inaalis ang buhok na basa ng pawis sa aking mukha. Ang kanyang mainit na kamay ang sumuporta sa akin. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. Matapos isilang ang unang sanggol, hindi nagtagal ay ligtas ding lumabas ang pangalawa. Inilagay ng nurse ang mga sanggol sa aking mga braso. Nang maramdaman ko ang maliliit at mainit na katawan ng aking dalawang anak, nakaramdam ako ng matinding pagmamahal ng isang ina. Para sa mga batang ito, handa kong ibigay kahit ang aking buhay. Ang kanilang mga daliri ay mas maliit at mas maselan pa kaysa sa arko ng aking biolin. Nang makita ni Nanay Elena ang mga bata, sinabi niya, "Diyos ko, ang ating mga biyaya, ang ating manugang ay tunay na gumawa ng isang dakilang bagay." Mahigpit na hinawakan ang aking kamay at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mga luhang iyon ay tanda ng kagalakan at pagkaawa sa lahat ng aking pinagdaanan. Ito ang mahalagang bunga. Matapos ang aking pagpapagaling, isinama ako ni Jose sa lumang apartment na tinirhan namin noong una akong dumating sa Pilipinas. Ang paakyat na daan na dati nilalakad ko nang may namamaga at pagod na mga binti dahil sa pagtitipid sa pamasahe, ngayon ay nilalakaran namin ng may kasiyahan habang itinutulak ang isang stroller. Ang daan na dati tila masikip at nakakasakal ay ngayon ay naliligo sa mainit na sikat ng araw. Nakilala ko ng mga tindera sa eskinita ng palengke at sinabing, "Naku, nanay ka na pala," at binigyan ako ng isang mansanas. Nakatingin sa mga Pilipinong puno pa rin ng kabutihan, uminit ang aking puso. Naupo kami sa isang bangko na nakatanaw sa isang parke at binalikan ang nakaraan. Naaalala mo ba ito? Noong walang-wala tayo, pinaghahatian natin ng isang baso ng 3-in-1 na kape para malagpasan ang araw. Sa tanong ko, nahihiyang ngumiti si Jose at sumagot, "Oo naman, naaalala ko." Noong nagtatrabaho ka sa restaurant at namamaga ang mga kamay mo, sobrang sakit sa puso ko. Pero hindi ka sumuko at narating mo ito. Maraming salamat. Nang marinig ko ang sinabi ni Jose, isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Pinahirapan tayo ng kahirapan. Ngunit dahil sa mga panahong iyon na magkasama nating nilagpasan ang kahirapan, ang tagumpay ngayon ay mas matamis at mas mahalaga. Alam na alam naming pareho iyon. Ngayon, nagsisilbi akong mentor para sa mga multicultural families, nagbibigay ng pag-asa sa mga dayuhang babae na may katulad na sitwasyon. Nag-aalay ako ng aking talento sa pagtuturo ng biolin sa mga bata bilang sukli sa pagmamahal na aking natanggap. Kahit na iba ang wika at hitsura, hanggat may tunay na pagsisikap at pagmamahal sa pamilya, kahit sino ay maaaring makamit ang kanilang mga pangarap sa lupaing ito. Gusto kong patunayan iyon sa pamamagitan ng aking sariling buhay. Sa gitna ng sala, ang aking kambal na gumagapang, ang aking asawa na mainit akong niyayakap, at ang aking biyana na laging nasa panig ko para sa akin, ang sandaling ito ang pinakamaningning na entablado sa aking buhay. Sana ang aking kwento ay maging munting aliw sa isang tao at maging simula ng pangarap para sa iba. Taos-puso kong dalangin na lahat ng tao sa mundo ay tumugtog ng kani-kanilang magagandang himig at makamit ang kaligayahan. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi ang maningning na entablado o kayamanan, kundi ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at ang pusong hindi sumusuko. Hinding-hindi ko kalilimutan ang pagmamahal na ito. Sa bawat lugar kung saan maririnig ang tunog ng aking biolin, magtatanim ako ng mga binhi ng kaligayahan at mamumuhay.